Hello, Church of the Living Faith at mga kapatiran na nanonood ngayon at sumusubaybay sa ating prayer and devotion at ganon din sa fasting, sa ating pagpapatuloy. At salamat muli sa Panginoon at ako ay Kanya ng pinagaling kaya magagawa ko ngayon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na ang naka-assign po sa akin is, actually, naka-assign po ito kay Pastora B at siya po ay akin lang pinalitan. And ito po ay pinamagatan na there is power in the name of Jesus. Okay? So, Happy New Year po pala sa bawat isa sa atin. So, before tayo po ay magsimula, tayo po muna ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, O Lord, salamat po ng maraming Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay magre-remind ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Nasa pamagat pa lang, Panginoon, ay dalangin ko na maging buhay na po at maging makapangyarihan na po, Panginoon, ang deklarasyong ito, Panginoon. Sapagkat hindi lang po ito deklarasyon, kundi ito po yung katotohanan ng inyong pangalan. Na ang pangalan mo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang pangalang ito ay may kapangyarihan. Ang pangalang Jesus ay hindi kumukupas kailanman. At ang pangalang ito, Panginoon, ay mayroong kapangyarihan sa lahat ng mananalig dito. Father God, I pray in the name of Jesus. Let the name of Jesus be lifted up in our lives. Let the name of Jesus ay tunay ng kapangyarihang ito, ng pangalang ito ay dadaloy sa kanya-kanyang mga buhay at sa lahat ng makikinig ngayong gabi. Thank you. This we pray, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. No? There is power in the name of Jesus. Paano ba natin ito mapapaniwalaan, mapanghahawakan? Maaring may ilan sa atin na nag-iisip at nagdududa. Huwag naman po sana. Mayroong ilan na nagtataka. If there is power in the name of Jesus, why is it na hanggang ngayon sa dami-dami ng mga nananalangin patungkol sa virus hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan? When there is power in the name of Jesus, bakit napakarami ng nahahawa? Na ngayon akala natin level 1 na nga bago magpasko. Ngayon ay nasa level 3. So, ang gawa ng kaaway ay patuloy na kumikilos. Sabi ng banal na kasulatan na maging sa mga prediction sa mga panahon na ito, na ayon sa pag-aaral na nangyayari ngayon sa mundo, ay marahil ay malapit na talagang dumating ang Panginoon. Kaya ang dyablo ay nagdo-double work at alam natin yan na ang karamdaman, ang anumang mga nangyayari sa buhay natin na hindi ka nais-nais ay hindi iyan kalooban ng Panginoon, kundi yan ay gawa ng kaaway. Katulad ng alam natin sa John chapter 10 verse 10 na ang dyablo ay naparito para manira, mangwasak at magnakaw o pumatay. Kaya ang karamdamang ito ay maliwanag na hindi ito galing sa Panginoon. No, katulad ng sinasabi natin na paano ba maging epektibo ang kapangyarihan ni Jesus sa ating mga buhay. Of course, unang-una, dapat nating malaman pag hindi pa natin alam o naunawaan kung ano ba ang layunin ni Jesus, bakit siya naparito sa mundo. So right now, sa ating pakikinig, lalo na sa mga bago, mahalaga na alam natin, no? Malaman natin ano ba ang layunin, ang purpose ni Jesus, kung bakit siya naparito noon sa mundo 2,000 years ago. No, sabi dito
sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 10 na ang layunin ni Jesus, bakit siya naparito sa mundo, na iniwan niya ang langit, sabi sa aklat ng Filipos, siya na Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao, iniwan ang langit upang manirahan sa piling natin. Ano ba ang purpose niya? No, bakit? Kasi sabi dito, Lucas chapter 19 verse 10, Jesus came to rescue us. No, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. No, so yun ang unang-una. Kaya siya naparito para hanapin at iligtas tayo. Sabi pa sa Mateo sa chapter 20 verse 28, to give His life as a ransom to us, to buy us back. Matthew 20:28, ano po ang sabi? Naparito siya, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Napakaganda po, di ba? Una nating binasa sa Lucas 19 verse 10. Naparito siya para hanapin at iligtas tayo. Karagdagan ng verse na yun, Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya ang kadiliman hindi ang kalooban ng Panginoon. Ang karamdaman, ang sakit, hindi ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga siya naparito para hanapin tayo at para iligtas tayo. And then pangalawa, kaya siya naparito para maging ransom, para tubusin tayo. Saan? Sa pagkakaalipin sa kadiliman. At upang ilipat ang ating buhay sa kaliwanagan, sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Napakaganda ng layunin ng Panginoon. Medyo ngungo pa po ako kasi nagbabara pa po yung aking ilong dahil po doon sa trangkaso. So, ano pa po ang layunin ng Panginoon? Napakarami pong layunin pero hindi ko na po ito iisa-isahin sapagkat ito pong 3 puntos na ito ay naniniwala ako na isa na pong napakagandang basihan na ating mapatunayan na ayon sa banal na kasulatan na napakaganda ng layunin ng Panginoon kung bakit siya naparito. Sabi sa unang John, sa chapter 3 verse 8, naparito siya para wasakin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ang karamdaman ay gawa ng dyablo. Ang virus ay gawa ng dyablo. At ang Diyos natin, hindi nagbabago noon hanggang ngayon at magpakailanman. Sagana ang kanyang grasya, sagana ang kanyang habag. Puno siya ng habag, puno siya ng biyaya. Na kung ang langit iniwan niya, namuhay na kapiling natin at hindi siya nagpasarap pa. Hindi niya pinili ang hari o reyna para maipanganak siya. Hindi niya pinili ang palasyo para doon siya tumira. Pinili niya, mas minabuti niya na manirahan sa isang napakasimpleng tahanan sa piling ni Jose at Maria. At bukod pa doon, nung pinanganak siya sa sabsaban, sa kainan ng mga baka. Diba? Lahat yun, makita natin, pinagkait ni Jesus
yung karanasan, yung kanyang buhay sa langit na napakaganda. Just only for us, mga kapatid. O mga minamahal na nakikinig ngayon. So kung yun ang plano niya, kung yun ang layunin niya, na hinanap tayo at iniligtas, tayo ay iniligtas sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, at para maglingkod sa atin at hindi paglingkuran, upang matubos ang marami, at naparito siya para wasakin ang dyablo. Ano pa ang ipinagdududa natin? Maliwanag na nais ng Diyos na tayo ay mabuhay ng may ganap at kasiyasiya. John chapter 10 verse 10, naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung ang tanong natin, may kapangyarihan ba ang pangalan ni Jesus? Yes. Dahil kasama sa kanyang pagparito yung lahat ng kanyang mga ginawa para hanapin tayo at iligtas, para ilipat tayo sa kadiliman upang palayain tayo sa gawa ng dyablo. Dahil sa kanyang kapangyarihan, at hindi lang basta kapangyarihan para i-perform o i-display ang kanyang kakayanan, kung hindi para ipadama rin sa atin at the same time na dahil sa kanyang habag, kanyang awa, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kahabagan sa atin, kaya niya lahat yan ay ginawa. Hindi yan sa pamamagitan ng ating mabubuting magagawa o hindi yan dahil sa ating kabutihan. Dahil yan sa habag niya sa atin, sa awa niya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin, sapagkat ganun tayo kahalaga sa Diyos. Amen? No? So, paano nagpagaling si Jesus? Paano naranasan ng mga pinagaling niya ang kanyang kapangyarihan para magpagaling? Doon sa Lucas, sa chapter 4, mula po sa chapter 38 to 39. Naroon po yung biyenan ni Simon Pedro na mataas ang kanyang lagnat. Nung makita ni Simon, si Jesus, anong ginawa ni Simon? Siya po ay namanhik. Pinamanhik nila kay Jesus na pagalingin ang kanyang biyenan. Ang pagkapanhik po sa English version, sa New International Version, ay that is begging o nakiusap o nagpakumbaba, nagsalita, lumapit na manhik kay Jesus para pagalingin ang kanyang biyenan. At hindi naman siya binigo ni Jesus. Meron din po sa aklat ng Lucas sa chapter 5, 12 hanggang 13. No, yung ketongin doon, no, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang Panginoong Jesus. Anong ginawa niya? Nang makita niya ang Panginoong Jesus, nagpatira pa siya at nakiusap, nagpakumbaba. Ibig sabihin na nagpatira pa, siya ay lumuhod, tapos yumuko, nasagad hanggang lupa ang kanyang ulo. Sinamba niya si Jesus. Lumapit siya na nagpakumbaba at sinamba, lumuhod kay Jesus. At ano naman po ang nangyari? Napansin siya ni Jesus, kaya naman ang sagot sa kanya ni Jesus, pinagaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Doon sa Lucas sa chapter 8, 22 to 24, pinatigil ni Jesus ang unos. Alam natin yung kwento na yan.
na habang natutulog si Jesus at nasa bangka naman ang kanyang mga alagad, dumating ang malakas na unos, natakot ang mga alagad. Anong ginawa nila? Ginising si Jesus. Guro, malulunod po tayo. At nagising si Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Inutusan ang alon at ang hangin. Kaya nanahimik ang dagat at sila'y naligtas. Ano po ang nais ipunto dito po sa mga verses na ito na akin pong ibinabahagi? Una, doon po sa nilagnat ang biyanan. No, ang sabi po doon, sila po ay namanhik. Sila po ay nagpakumbaba, nakiusap. Pangalawang example, yung ketongin. Nung makita niya si Jesus, lumuhod. Nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nakiusap na siya ay pagalingin. Sa pangatlong example, noong ang unos ay kasalukuyang halos mataob ang bangka ng mga alagad. Habang natutulog si Jesus, anong ginawa nila? Ginising si Jesus. So ano po ibig sabihin, mga kapatid? Nawa, nakuha ninyo ang puntos. For us to experience the power of God, let's have a time and moment to talk to Jesus. Magkaroon tayo ng oras, panahon, kausapin ang Diyos. Lumuhod, magpakumbaba. Ipaalam sa kanya ang sitwasyon, though siya ang Diyos na hindi limitado sa lahat. Bago pa naman natin ibibuka ang ating mga bibig, alam na niya ang ating situation. But we need to raise our situation sa kanyang harapan, begging for His help. Kausapin si Jesus. Magkaroon ng panahon para siya'y sambahin. Magkaroon ng panahon para paglaanan ang oras ng pananalangin sa Panginoon. Yun po, para po yung kapangyarihan niya ay ma-experience natin sa ating mga buhay. Amen po ba? There is power in the name of Jesus. When you will pray, when you seek Him with all your heart, when you humble yourself before the Lord, lumapit ka, kausapin mo siya, iiyak mo sa Kanya ang iyong pangangailangan. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. God is a gracious God. God is a merciful God. Kung ang buhay niya, hindi niya pinagkait, gaano na yung buhay na hinahanap natin na lakas, maayos na kalusugan at pangangatawan. Kasi kung hinanap ka niya at iniligtas ka, kung ang buhay mo ay inilipat niya sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, kung ang gawa ng dyablo, kaya siya naparito para wasakin ito sa buhay mo, kaya din niya paggalingin at i-display ang kapangyarihan niya sa iyong buhay. Sabi niya sa aklat ng Jeremiah, kung ako ay hahanapin mo ng buong puso, ako ay iyong matatagpuan at ipaparanas ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang maunawaan. Kaya hindi natin nararanasan ang kapangyarihan kasi wala tayong panahon. Kaya hindi natin nararanasan ang kanyang kapangyarihan kasi masyado tayong abala. Masyado tayong busy sa lahat ng bagay. So will you please pause for a moment
every day sa buhay natin, even 1 hour every day sa buhay natin. Talk to Jesus. Okay. Ipakiusap, ipahayag sa Kanya ang iyong pasanin, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga kabigatan, sa Kanya mo iluhod, sa Kanya mo sabihin, at manalig ka. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Dahil ganun ka, ganun tayo, kahalaga sa Panginoon. Itong nangyayaring ito, pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Ano man ang mangyari, ulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi, sa aklat ng pahayag, ang wika ng Panginoon. Kung susundin mo ang aking mga utos at magtiis hanggang wakas at patuloy na maging tapat, iingatan naman kita sa panahon na susubukin ang lahat ng tao sa mundo. So maybe, ito na yun. Ang pangako ni Jesus. Handa kang magtiis, handa kang magtiyaga, handa kang magtapat sa Panginoon. Iingatan ka ng Diyos. Kaya huwag kang matakot. Ang kapangyarihan ni Jesus ay sapat pa rin para isustain anuman ang pangangailangan natin sa bawat araw upang hindi tayo magkulang. Amen. Let's pray. Father, I pray right now, oh God, thank you, Jesus. Yes, Lord, we believe, Lord, that we are we are your treasure, oh God. Sabi mo, Panginoon, ibinukod mo po kami, itinangi mo kami. Kami ay special treasure mo, Father God. Kaya hindi ka lang concerned, Lord, sa amin pong kaluluwa, kundi concerned ka rin, Panginoon, sa buhay namin sa bawat araw. At ikaw po ang unang-unang nakakabatid kung ano mga sitwasyon right now, O God, ang bawat isa. May mga karamdaman, may mga nag-aalala, may kasalukuyan na nakikipaglaban sa sakit at karamdaman, Ama. In the name of Jesus, we pray, Father, according to your power, O God. Jesus, in your name there is power. Your blood, O God, na siyang siselyo sa aming mga buhay, na siyang magiging lukob namin, O God, sa lahat ng oras, upang anumang mga trials, karamdaman, Panginoon, hindi mananaig sa aming mga pisikal na pangangatawan, sapagkat, Lord, kayo ang amin pong dakilang manggagamot. Walang ibang pangalan, walang ibang Diyos, Panginoon, na makapagpagaling sa bawat isa. Walang ibang Diyos na makakapagbigay ng kapayapaan at kaayusan sa buhay ng mga kapatid o ng sino man ngayon, kung malibang ikaw lang, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, O Lord, continue to display your power, O God, dahil ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man di nagbabago. Lord, display your power through us, O God. Na ang kapangyarihan ng virus na ito hindi makakapanaig sa aming isipan upang kami takutin. Hindi ito magtatagumpay sa aming mga buhay upang ang aming pisikal na pangangatawan ay pahinain. Sapagkat, Panginoon, ang kapangyarihan mo ay sapat to sustain us, O Lord. For your grace is sufficient to us, Father, in the name of Jesus. You will sustain us, O Lord, with peace, with joy, O God. And restore everything, Lord, na ninakaw na kaaway sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Father God. Be powerful, O Lord, sa aming mga buhay, sa aming bansa, at sa lahat ng mga kapatiran, sa Church of the Living Faith, O Lord. At ganun din, Panginoon,
ang mga kababayan namin na patuloy na sumusunod at sumusubaybay sa gawaing ito kada gabi. Hallelujah, Lord. I pray and I declare, bless the people, O God. Bless your people, O Lord. Bless your sons and daughters right now, Lord. Lahat ng karamdaman ay gagaling in the name of Jesus. Lahat ng mga sipon ng ubo, pangangati ng lalamunan, anuman ang impeksyon ng Omicron, in the name of Jesus, I speak now healing in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Father, we bless you. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you all.